Well, magandang umaga sa inyong lahat na ating mga tagapakinig. At welcome sa ating internet podcast na ito at pagpapasensya nyo po, medyo matagal-tagal tayong nawala sapagkat ang ating huling podcast ay taon pa ng 2018 at tayo'y nanonumbalik ngayon at purihin ng Diyos sapagkat ito na naman at tayo makapagpapatuloy ng ating gawain, ng ating serbisyo, hindi lamang para sa mga massage therapist, kung hindi maging ganun din po sa mga iba't ibang mga miyembro ng ating pamilya at sa lahat ng manonood o nakikinig na makakatulong po tayo sa pamamagitan ng mga kaukulang mga balita, impormasyon at higit sa lahat ang salita ng Diyos. Kaya harinawa inyong magugustuhan ang ating mga unang pag-uusap, ang ating mga paunang pagbalik-taktakan, ika nga. Kaya atin pong palang binabati yung ating mga kamag-anak sa katatapos lamang po ng napakagandang 14th reunion ng ating pong Francisco Manzano Agpalo Eugenio Grand Reunion na ginanap kamakailan lamang sa lugar po ng Midsayap, Cotabato. Kaya ayun po, ako'y natutuwa at nagagalak no sapagkat nakita po natin kung gaano po ang saya ng bawat isa na dumalo po sa pagtitipon na ito at nagkaroon po ng mga napakarami pong mga games, napakarami po mga activities na kung saan ay talagang tila nga hindi natin talaga makakalimutan. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga organizers, puri ng Diyos, napakaganda po na inyong ginawa at sana magpapatuloy po ito sa mga darating pa po na panahon. Kaya sa ngayon po ay nais po nating batiin din at nais po nating bigyan po ng ating pong shout out ang lahat po natin na mga estudyante na mga visually impaired at sila po ay ilan-ilan po sila na nakapag-schedule po no. Tayo nagpapasalamat kay Miss Cheque Larto sapagkat inorganize po niya ang pagtitipong ito sapagkat marami po sa ating po mga massage therapist sa ngayon ay kinakailangan po nila mag-renew ng kanilang massage license no. Napakahirap po pagka ito po ay naging invalid no kung hindi po kayo nakapag-renew ng inyong massage license ng sabihin na po natin, no, pagka lumagpas na po tayo sa expiration period sapagkat ang DOH po ay nagbibigay po ng 2 taon na kung saan po ay grace period, ika nga. Kaya sana lahat-lahat po ng mga nakikinig, no, lahat po na nakikinig ng mga massage therapist at lalo na po kapag na-expire na po yung inyong massage license ay wag nyo pong kalilimutan na mag-renew. At narito po ang Asian Wellness and Spa Academy. Handa po kaming tumulong para sa inyong 30 credit units. At kung ano pa po yung inyong kailangan pong tulong ay amin pong ibibigay para po ay makakatulong din po sa inyo na maigi. At ganun din po, nagsha-shoutout din po tayo sa ating pong mga estudyante na nakapag-enroll para sa darating po na December 2026 na massage licensure examinations at ang ating pong klase ay magsisimula ngayong rating na July 6, 2026 at ito ay matatapos hanggang sa October 2. Kaya welcome po kayo, lalo na po yung mga nagnanais po na makapag-avail ng ating pong 50%. No? It's a whooping 50% discount sa tuition. Kaya avail na po kayo. No, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari nyo po kaming kontakin sa pamamagitan po ng atin pong hotline na 0917-506-0960. At ganun din po para sa mga tayo po ay nagsha-shoutout para po sa ating mga estudyante sa spa management course. Tayo po ngayong araw, mamayang tanghali po, 12 o'clock to 1 o'clock, ay mayroon po tayong panibagong topic na pag-uusapan ay ito may kinalaman sa ano ba yung mga challenges. What are the challenges in putting up a massage spa, no? A massage business in the Philippines, no? Kaya abangan nyo po yung ating pong gagawin pong pagtatalakay mamayang konti. We welcome lahat po ng mga estudyante o maging lahat na nakikinig ng mga spa owners, operators, you who would like to join us and learn some more about how to operate your spas, manage, and make sure that you have your, may deliver po natin yung tinatawag natin na service excellence. Ayan, no? Kaya
Muli, tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga manonood, sa lahat ng po nakikinig ng ating pong internet podcast na ito at harinawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kaya bago tayo magtatapos, tayo ay magkakaroon po ng panahon ng ating pagnilay-nilay ng salita ng Diyos at tayo po ay tutungo muna sa panahon ng ating pagsamba. I believe the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid on and surrendered now. You gave you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Laid on, I'm surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, Lord. All my life you have been faithful. So all my life you have been so, so good. And every breath that I am in, I gotta sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, we're gonna sing of the goodness of God. Yes, Lord. Well, hayan, purihin ang Diyos. Napakaganda nung mensahe ng awitin na ating kinanta. At tunay nga po na ang ating Panginoon ay karapat-dapat ng lahat ng papuri, ng lahat ng pagsamba. Sapagkat siya ang Diyos na dakila na tunay na nagmamahal sa lahat sa atin. Sa buong buwan na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga patungkol sa attributes of God. Ano ba yung attributes of God? Ito po ay patungkol doon sa mga iba't ibang katangian ng Diyos. Sapagkat napakahalaga na maunawaan natin kung sino at ano ang Diyos sa ating buhay at ang kanyang mga katangian upang sa gayon ay magkaroon tayo ng maayos na pagsamba, na maayos ang pagkikilala sa Kanya sapagkat ang Diyos natin ay nababase sa Kanyang katangian at lahat tayo ay dapat sumasamba sa Kanya base doon sa Kanyang mga katangian. Kaya sa araw na ito ang ating tatalakayin ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. No, ito yung ang ating pag-uusapan ay patungkol doon sa yung unang o isa sa pinakamahalagang katangian ng Diyos ay ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.
Tunghayan natin sa unang Juan, Kabanata 4, talata 16, ang sabi rito, "We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him." So ano po yung pinakapunto ng ating pong binasang talata? Dito po natin makikita na ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay hindi lamang po siya pag-ibig. Ito yung kanyang katangian. Ito yung kanyang karakter. Ito yung kanyang pagiging Diyos. Yung pagiging Diyos ng pag-ibig. Kaya nga, lahat ng nanggagaling sa Kanya, lahat ng Kanyang ginagawa, ito ay naaayon sa Kanyang perfect na pag-ibig, sa Kanyang pag-ibig na walang bahid ng anumang karumihan, sapagkat ang Diyos natin ay banal, ang Diyos natin ay ganap sa Kanyang pagmamahal sa atin. Katunayan nga, ayon sa John 3:16, ang nasasaad na, "For God so loved the world and that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Kaya yun na lamang, doon na lamang po makikita na natin kung gaano kalalim, kalawak, at hindi matutungkad na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang atin na lamang po maging tanong sa ating sarili para sa araw na ito ay papaano ba natin may papakita yung ating o yung pagmamahal ng Diyos sa ating pamilya? Paano ba natin may pamahalas, no? Paano natin maipadama hindi lamang sa ating pamilya even, no, maging doon sa lugar na tayo ay gumagalaw, sa ating trabaho, kung tayo ay mag-aaral sa ating mga kamag-aral sa eskwela. At yun lamang po, yun ay isang hamon sa atin, no, papaano tayo tutugon doon sa pag-ibig na ipinamala sa atin ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkatunay nga po na ang iyong pag-ibig ay dalisay, ang iyong pag-ibig ay walang kalintulad. Maraming maraming salamat sa paalala niyo po sa araw na ito na tunay nga po, O Diyos amang banal, inalay niyo po ang iyong bugtong na anak upang kami magkaroon po ng kaligtasan mula sa buhay na tiyak po ay kamatayan. Kami po ay dinala niyo po sa buhay na magpasawalang hanggan, kapiling po kayo. Salamat po na marami, and Father, help us, O God, that even today, we would be able to show your love to members of our family and even to our workmates, O God, in our neighborhood even, O Lord God, na maranasan po nila ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, at ang iyong kadakilaan. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Welcome to Radio Alliance, an affiliate of Alliance of Concerned Massage Therapists, or ACMAT, your healthy alternative internet radio. Radio Alliance, news, commentaries, entertainment, and more.